Hello po, magandang araw para sa inyong lahat. At alam niyo po na ngayon ay panibagong week, panibagong challenges na naman. At not only week, panibagong month na rin po ngayon. And yesterday, alam niyo po na napaka-blessed ng naging meeting natin together with Bishop John Paul. And ang pinaka-importante sa lahat is yung pag-apply ng lahat ng natutunan natin. Walang point na sabihin natin na we had a blessed meeting kasi lahat ng yan ay feelings lang. And talking about feelings, I believe yung pag-uusapan natin for today ay talagang dudut-dutin yung sugat kung kayo man ay emotional. That's why kung hindi nyo pa po na-share yung link ng program na ito, please share nyo po para sa family members ninyo, para sa friends ninyo, or even mga kakilala nyo lang. Siguro mga guests nyo sila yesterday and hindi nila alam na meron pala tayong program that takes place every day dito sa ating Facebook at sa ating YouTube. At nasa faith pa rin tayo nitong 40 days na it is written. Ginawa natin ito mula January 1st at hanggang February 9. So meaning to say, uh, next week, ito na po yung last week nitong 40 days of blessings. Can you imagine that? Sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang kaka-New Year lang, ngayon malapit ng Chinese New Year naman. And karamihan sa inyo meron na po kayo nitong bookmarker na ito and I believe po na fina-follow nyo yan. And I keep on reminding you na yung everyday na yan na ginagawa natin, yung everyday na bookmarker na yan na binabasa natin, meron po yung instruction sa likod. Katulad ng nakikita nyo po dyan, sabi dyan, number 1, dapat simulan natin yung araw natin na nagbabasa ng salita ng Diyos. Then pangalawa, kinakailangan natin mag-pray. Kasi yan po yung dalawang bagay na dapat natin simulan yung araw natin everyday. Una is simulan yung araw natin na kinakausap tayo ng Diyos at kinakausap natin ang Diyos. Dalawang bagay yan na kapag ginawa niyong pattern sa buhay ninyo for the rest of your life, ang mangyayari po niyan is blessing indeed. Kasi hindi naman po automatic yung blessing. Ang blessing ay choices natin, pinipili natin. And today, na topic natin is ito, para sa mahina lang daw ang magpatawad. Lagi nating pinag-uusapan yung pagpapatawad kasi alam natin na ito ay isang topic na hindi lang sa panlalaki, kasi hindi natin masasabi na pambabae lang yung problem na yan. Kasi may mga babae, may mga lalaki rin na kumakaharap ng problem na yan. Pero yung great majority, if we are going to compare, yan ay problema ng kababaihan. Diba? Kasi nga, normally yung kababaihan tends to have yung, yung emotion na mas mataas, masyadong emotional. And hindi natin sinasabing negative to. Ang sinasabi lang natin, nagiging negative to kapag kinakain sila ng emotion. And usually, isa to sa mga quotes na naririnig natin na pag nagpatawad ka, kasi mahina ka. Pero alam natin na hindi naman yun yung reality. Kasi sabihin na natin na yung pagpapatawad hindi lang siya dahil merong nagawa yung tao Mhm. sa'yo na na hindi maganda, na hindi mo ine-expect. Pero yung pagpapatawad kasi para rin siyang pagiging humble, 'di ba? So, minsan sa pamilya mo, hindi mo gusto yung the way silang mag-react. And then tayo bilang babae napaka-sensitive katulad ng sinabi mo. Naapektuhan tayo sa for example, sa mag-asawa kapag hindi mo na-appreciate yung mga bagay, yung pagluluto, yung Mhm. paglilinis ng bahay, the way niyang i-take care yung house, o kaya naman sa mga anak na bagay na ginawa nila. The way silang mag-aral, Mhm. nagpupuspos sila, maggabi, ganyan, gumagawa sila ng project. And then,
yung mga bagay na hindi yun na-appreciate, and then yung mga bagay na nakikita is yung mga mali. So, yung mga mali na yun, yun pa yung mas nakikita. So, minsan, yun lang ay, ano lang siya, ay sabihin natin mababaw pa lang siya. Pero yung yung sabihin natin sama ng loob, kapag talagang hindi mo in-expect, for example, katulad ko na na-abuse, 'di ba? Yung yung bagay na yun na nangyayari sa hindi mo ina-expect na tao, which is yung pamilya, best friend, hindi lang basta kaibigan, best friend, matalik na kaibigan, karelasyon mo siguro. Mhm. And kasi ang reality, hindi naman para sa mahina 'yan. Actually, malakas ka nga. Do not think na, naku, nagiging humble ako and then mahina ako, no. Yung pagpapatawad ay sign ng kalakasan 'yan. Tanggalin niyo po sa isip ninyo na ang, pagpapatawad ay para sa mahina. Kasi 'di ba nga, usually nasa isip minsan kapag nagpatawad ka, naku, ito na nga lang yung pinangahawakan ko tapos igi-give up ko pa. No, wag mong isipin na mahina ka. Siguro sa kanila mukha kang mahina kasi parang ina-acknowledge mo na kahit siya yung may mali ka rin. Parang parang tanggap mo rin kasi, kung iisipin natin ang hindi kita sinisisi, okay? Siguro na-abuse ka, hindi ko sinasabing, dahil lang rin 'yan sa'yo, no. Alam naman natin na laging may mali both parties. So, 'pag na-acknowledge mo 'yun, parang tingin ng tao sa'yo ang hina mo, pero no, malakas ka. Bakit malakas ka? Kasi hindi naman lahat kayang magpatawad. Bakit ka malakas? Kasi natatangi ka. Kaya mong magpatawad kahit yung mga tao ayaw nilang magpatawad. Hindi ko sinasabing hindi kaya, kasi kaya nating lahat. Kung kakayanin mo, kaya mo, eh. Ang problema is dalawa, gustong magpatawad o ayaw magpatawad. And talking about this, si Jesus ay isang best example at isa itong babasahin natin yung Isaiah, pero isa itong prophecy sa mangyayari kay Jesus doon sa krus. Nakasulat po dito, Isaiah 53 mula verse 7. Sabi dito, sino ang tinutukoy dito si Jesus, okay? Inapi siya, sinaktan, pero hindi man lang dumaing. So can you imagine that? Hindi man lang nagreklamo, hindi man lang nag-badmouth, hindi man lang nanumpa ng tao, hindi man lang nagmura. Para siyang tupang dadalhin sa katayan, para patayin o tupang gugupitan na hindi man lang umiimik. Diba? Minsan kapag magpapatawad ka or kapag may diskusyon na, minsan, naku, hindi na lang ako iimik. Minsan, parang ang tingin ng mga tao sa'yo, naku, ba't di ka ba umiimik? Kinakawawa ka na. Pero may mga times kasi na hindi mo kailangan sumagot. Bakit nung sumagot ka ba naayos? 'Di ba? Hinuli siya, hinatulan at pinatay, walang nakaisip isa man sa mga salinlahi niya, ibig sabihin mga kapamilya niya, na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan. Tiniis niya ang parusang dapat ay para sa kanila kahit na wala siyang ginawang kasalanan. At anumang pandaraya, inilibing siyang parang isang kriminal. Inilibing siyang kasama ng mga mayayaman. So, makikita natin na si Jesus, never natin, nung aktual na nangyari yan, kasi nga, itong binabasa natin, prophecy pa lang yan kay Jesus. Pero alam natin na yung aktual na nangyari, na alam mo yun, inapi siya, yung mga taong ginawan niya ng mabuti, ginawan siya ng masama. Masakit yun kay Jesus. Pero hindi niya hinayaan na sumpain yung tao na, hindi niya hinayaan na i-curse, murahin, hindi niya hinayaan na magtanim ng sama ng loob. Bakit? Kasi yan ang example. Ang taong malakas, sino kaya yung tao na kayang ikaw na yung naaagrabyado, wala ka pang sasabihin? Taong malakas lang. Hindi taong mahina yun. Ang taong malakas is kaya nilang magpatawad. Remember this, kung may tatandaan ka man sa sinabi namin lahat, tandaan mo lang ito, ang pagpapatawad para sa malakas. Kasi hindi lahat ng tao kayang gawin yan. Konti lang yan
yung kayang gumawa niyan. At kung ikaw nagawa mo 'to, congratulations para sa'yo. Kasi 'di ba ano, it takes a lot of love, Mhm, it takes a big understanding mhm, sa mga tao. Sobrang laki ng kailangan mong, intindihin mo na lang sila. Kasi yung pag-iintindi hindi lang siya simple, kailangan mong i-consider yung puwede niyang maging reaction, mhm, ano yung, "Okey, nasaktan ako, dahil ba nasaktan ako kailangan ko rin silang saktan. So, dahil mahal mo sila, ayaw mo silang masaktan, okey mananahimik na lang ako. Titiisin ko na lang." mhm. Kaya actually kahit hindi mahal, siguro, hindi mo mahal yung scammer na nangloko sa'yo, hindi mo lang kakilala yun, pero patawarin mo yun. Bakit? Kasi sabi ko nga, onti lang yung kayang gumawa nun. Sabi ni Jesus nung nasa krus siya, "Patawarin mo sila, hindi nila alam yung ginagawa nila." Pero sinasabi ko rin sa'yo, patawarin mo rin kahit yung mga taong alam nilang mali yung ginagawa nila at sinasadya nilang saktan ka. Remember this, wag nyo lang padaanin sa puso yung pagpapatawad. Yung puso mahina mandaraya nga Padaanin nyo sa matalino nyong pananampalataya. Kung meron po kayong tanong about pagpapatawad, please, pwede niyong i-comment dito or kung masyadong sensitive, send us a message and then sasagutin namin yung tanong na yan. Okay? Magkita-kita po tayo this coming weekend. Ito po yung ating address. Ito po yung ating schedule. At kung hindi nyo pa po napanood yung mga previous episodes, punta lang po kayo sa ating UCKG Hong Kong. Punta kayo sa playlist sa ating YouTube and then makikita nyo po yung programs natin. Ang dami niyan. So, pwede nyong ulit-ulitin, pwede kayong mag-comments and pag-isipan niyo po tuwing mapapanood niyo 'yan, kahit na napanood niyo na 'yan ng ilang beses, lagi 'yan magbi-bring ng bagong lesson. Bakit? Kasi yung Word of God hindi po naluluma. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos at magkita-kita po tayo bukas again. God bless you po.